Praise the Lord. Isa pa magandang umaga muli sa aming mga kaibigan sa Panginoon. Kami po muli ang kabahagi ng Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fourth Watch na patuloy na magbabahagi ng salita ng Diyos. Glory to God. Ngunit bago salita na ating Panginoon, tayo may saglit mananalangin. Praise the Lord. Glory to God. Ama naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, kami nagpapasalamat sa oras nito sapagkat narito muli ay yung mga salita na siyang patuloy naming mapagbulayan at patuloy mong pagpalain ay yung mga tupa na makikinig sa dakong ito. Gaya na yung pangako na ay yung mga tupa ay handang makinig sa iyong mga salita. At ganoon din, Ama naming Diyos, patuloy mong buksan ang mga mata ng aming mga puso, mga mata ng aming mga pananampalataya, upang kami higit na makasampalataya sa iyong mga salita, upang makamta namin ang kaligtasan ng aming mga kaluluwa na siyang nais mo makamtan sa amin. Salamat po ang aming Diyos sa pangalan ng Jesus. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord, glory to God. Kaya isang mabuting bagay na tayo ay muli makapakinig ng kanyang mga salita. Purihin po ang pangalan nating Panginoon sapagkat napakahalaga na yung salita ng Diyos ay lagi nating mapapakinggan. Glory to God. Sapagkat kung papaano tayo ay kumakain 3 times a day, mga kaibigan, hindi lang talaga 3 times a day ang tao kumakain, yan ang katotohanan. Mga kaibigan din, may merienda pa. Kaya, kung paano inalagaan natin ang ating mga physical, yung ating mga katawan, para hindi tayo magkakasakit, mga kaibigan, higit sa lahat, ay bigyan natin ng kahalagahan yung ating mga espiritu at kaluluwa. Praise the Lord. Sapagkat ang espiritu at kaluluwa, yun ang nangangailangan ng salita ng Diyos. Praise the Lord. To God be the glory. Glory to God. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, napakagandang bagay na tayo ay lagi makapakinig ng kanyang mga salita. Kaya sabi ng kanyang mga salita sa Mateo sa 4:4. At ito'y familiar nating talata dahil paulit-ulit lang naman mga kaibigan. Kaya yung sabi ng ating Panginoon sa Mateo sa 4:4 na nasusulat na hindi lamang tao nabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa pamagitan ng salita ng Diyos. Praise the Lord. Praise the Lord. To God be the glory. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, yung sabi ng salita ng Diyos na hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay o sa mga material na bagay, kundi mga kaibigan sa pamagitan ng salita ng Diyos. Kaya napakahalagang bagay na tayo ay makikinig sapagkat yan kasi ang pagpapakain ng ating mga spiritual na kalagayan. Yan yung magsusustain ng ating mga kaluluwa, yung salita ng Diyos. Praise the Lord! Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, sabi ng banal na kasulatan na gaano pa kahalaga yung salita ng Diyos. Mga kaibigan, hindi lamang siya natin pagkain sa ating mga espiritu at kaluluwa, kundi yung salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos, yun ay magdadala sa atin sa tunay na kaligtasan. Purihin ang pangalan nating Panginoon, magdadala sa atin sa tamang daan. Praise the Lord. Magdadala sa atin sa matuwid na daan. Ay sabi sa John 14 verse 6, mga kaibigan, na walang daan na
Walang ibang daan patungo sa langit, patungo sa kaligtasan, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Praise the Lord! Kaya mga kaibigan namin, sa tayo ay mapalad, sapagat tayo ay lagi-lagi nakapakinig. At mga kaibigan, nawa hindi lamang tayo nakapakinig, kundi tayo mismo ay makasampalataya. Praise the Lord! Ito kasi yung magdadala sa atin sa tamang daan. Magdadala sa ating sa daan patungo sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang pangangaral ng Ebanghelyo ay mahalaga. At mga kaibigan, lalo tigit ang pangangaral ng Ebanghelyo na dala ng mga apostol. Napakahalaga yung pangangaral na dala ng mga apostol na aral. Bakit po mahalaga ang mga apostol na aral? Dahil mga kaibigan, sabi ng banal na kasulatan sa Mateo, doon niya kasi inilagay. Doon kasi pinagtagubilin ng ating Panginoon ang kanyang mga salita sa kanyang mga apostol. Ay di ba naalala natin nung siya ay nagkatawang tao, siya ay nabuhay na maguli sa ikatlong araw? Nung nagpakita siya sa kanyang mga alagad, mga kaibigan, na bawal pa siyang hipuin dahil hindi pa siya nakaakyat sa kanyang ama sa langit. Kaya mga kaibigan, ano sabi niya? Ito yung nabiling-bilingan niya sa Mateo sa 18. Sa 24. Sa 28 verse 19 to 20. Mga kaibigan, na ipapangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng mga bansa. Glory to God. Kanino niya ito pinagtagubilin? Sa kanyang mga apostol. Praise the Lord. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, yung pangaral sa ganitong lugar, pangangaral sa pamilyang bayan, pangangaral sa mga sulok-sulok, basta may tao, pangangaral sa bahay-bahay, mga kaibigan, pangangaral sa mga plaza, pangangaral sa sasakyan, sa jeep, sa bus, may sa aeroplano, may sa train. Mga kaibigan, gawain po yan ng mga makaapostol. Yan ay makaapostol na trabaho. Praise the Lord. Yan ay gawain ng mga apostol. Sapagat ang number 1 na halimbawa din si Apostol Pablo. Si Felipe nangangaral sa karwahi. Dahil noong unang panahon ay wala pa kasing bus noon. Ang meron noon kalisa or karwahi. Kaya saan yung maraming kalisa ngayon? Maraming karwahi nandoon sa Ilocos, nandoon sa Vigan City, nandoon yung maraming karwahi, mga kaibigan. Kaya yan ay tinatawag ng pambansang sasakyan, Alesa. Yan mismo ang sinasakyan lang noon ng mga tao. At nangangaral si Felipe, sabi sa mga gawa, siya'y nangangaral. At yung kanyang pasahero na matandang binata, ay sabi ng Bible, bating. Ito yung malalim na term ng salitang para nakakailang kasing babanggitin matandang binata. Di ba? Para nakakailang. Pero yan ang mababaw na sali ng Tagalog. Malalim na Tagalog yung bating. Mga kaibigan, yung bating o yung matandang binata, sumampalataya siya. Naniniwala siya sa pinapangaral ni Felipe. Mga kaibigan, na kailangan na tao makapakinig. Ang sumampalataya sa Ebanghelyo, mabautismuhan, maliligtas. Ano sabi mga kaibigan ng bating o ng matandang binata? Ano sabi niya? Nariyan yung tubig. Ano yung makakahadlang para ako ay hindi mabautismuhan. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, ang isa talaga sa pinakamahalaga sa pakikinig sa pangangaral ng Ebanghelyo, yung ang tao makasampalataya. Yan ang talaga napakahalaga. Maliban sa ang salita ng Diyos, pagkain ng ating kaluluwa at espiritu. Mga kaibigan, sapagat yan talaga ang kailangan ng ating kaluluwa. Pero mga kaibigan namin sa Panginoon, ang pinakatumbog ng pangaral, yung kaluluwa ng tao, magtamo ng kaligtasan.
Yan ang napakahalaga. Glory to God. Na kailangan ang tao magtamo ng kaligtasan. Kaya ano sabi ni Felipe, ano sabi ng bata, ng binatang lalaki? Ano ang makahadlang? Pero andyan yung tubig. Lumusong sila sa tubig kasama si Felipe. Kaya nangangaral siya sa sasakyan. Nangangaral siya sa karwahe. Praise the Lord. Kaya mga kaibigan, yung kanyang pasahero, sumampalataya. Biyaya ng Panginoon. Kaya sa atin dito, pag mayroong gustong sumampalataya at tumanggap ng tipan ng bautismo, na yan ang way ng Diyos para ang tao mahugasan sa kasalanan, mga kaibigan, malaya tayo. Malaya kayong lumapit sa amin. Tulad kahapon sa dako ng Suwal. Mga kaibigan, nangangaral kami doon. Hindi ko akalain na mayroon pala nakakinig doon sa gilid. Na matagal na pala siya, nakatingin na sa akin. Kaya nung after na ako'y nangaral, lumapit yung nanay. May kasama pa pala siyang tiyahin. E biyaya ng Diyos, nagpapasya sila magpabautismo. Ay anong hadlang? Binit-bit na namin. Isinakay na namin sila sa sakyan. Taga-Alaminos din naman sila. At pumunta kami na sa tubig. Mga kaibigan. At doon, binautismuhan. Dahil sabi ng Panginoon, mga kaibigan, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na itinuturo ko sa inyo na sila yung bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Kaya yan ang turo, makapustol, nakaturuan. Pag may sasampalataya, magpabautismo, bautismuhan agad. Mga kaibigan, yan ang katuruan na makapustol na aral. Dahil sabi, yung sumampalataya sa Ebanghelyo, mabautismuhan, maliligtas. Pero hindi sumampalataya, karurusahan. Kaya wala tayong mababasa sa Bible na kailangan tapusin mo itong 10. Kailangan 10 ganito bago ka mahugasan sa iyong kasalanan. Walang itinuturo si Christ na gano'n. Ang itinuturo ni Christ, kailangan ang tao ay agawin sa apoy. Mga kaibigan, ano ba ang kalagayan ng tao sa harapan ng Diyos? Mga kaibigan, pag ang tao hindi nakasampalataya sa Ebanghelyo, ang kaluluwa natin ay delikado, nanganganib. Kaya sabi nga sa Judas, hindi to si Judas Iscariote ha? Di sa Bible, 3 Judas Hindi si Judas Iscariote. Mga kaibigan, sabi ng banal na kasulatan na kailangan ang tao agawin sa apoy. Bakit ano ba tayo? Mga kaibigan, ang kalagayan ng tao ay may panganib. Nakatalaga sa kapahamakan. Lalo tigit mga kaibigan, yung ating panahon, pansin ba natin sa sobrang init ng panahon? Mga kaibigan, yung panahon nga lang natin yung sobrang init, nakakahilo. Mga kaibigan namin sa Panginoon, kaya sabi ng Bible, kailangan ang tao ay maagaw. Agawin. Kaya pag once nagpapasya, magpahugas ako sa aking mga kasalanan. Magpabautismo ako. Mga kaibigan, on the spot. Mga kaibigan, pag ating tatanggapin ang tipan ng bautismo, tatanggapin natin ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Di sabi ng Panginoon, kailangan agawin. Kailangan madaliin. Dahil ang panahon mapanganib. Mga kaibigan, at ang sanlibutan ay nakatalaga sa kapahamakan. Ang sanlibutan nakatalaga ito sa pagkapahamak. Paano ang tao makaiwas dyan? Mga kaibigan, kaya ito ang isa sa way ng Diyos. Paano ang tao makaiwas? Itong pangangaral na Ebanghelyo na dala ng mga apostol. Baka apostol na aral, yun ang dapat nating tanggapin at sampalatayanan. So God be the glory. Kaya isa yan sa katuruan na baka apostol na aral, yung sumampalataya ka, mabautismuhan. Ligtas ay yung kaluluwa sa kapahamakan. Praise the Lord. Glory to God. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, ito yung panahon natin, nagmamadali. Dahil kung paano yung panahon natin ngayon ay umiikot. Sabi nga nila, bilog daw ang mundo.
Mga kaibigan, bilog ba ang mundo? Kaya sabi niya, bilog daw ang mundo pero may sulok. Kaya minsan malilito kay ginagawang pilosopo ng tao eh. Kaya sabi ng Bible, ang mundo ay umiikot. Totoo naman talaga, umiikot. Patuloy na umiiksi. Ang buhay ng tao. Mga kaibigan, kung paano ang mundo nagmamadali. Mga kaibigan, ang layunin din ng Diyos upang kanyang mga salita ay may papaabot sa atin. Minamadali. Kaya kahit nga tag-ulan, basta may masilungan, tuloy ang pangangaral. Mahalaga ang tao makapakinig. Mahalaga ang tao makasampalataya. Praise the Lord. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, ang panahon natin mapanganib. Kailan tayo maging handa? Mga kaibigan, lalo na yung kalamidad. Mga kaibigan nagbabadya. At yan mismo ay abiglaan. Kaya mga kaibigan, yung panahon natin mapanganib. Yung kaluluwa ng tao pag hindi nakatanggap ng kaligtasan, nasa panganib. Mga kaibigan namin sa panganib, yung kaluluwa natin, maari sa ating pisikal na kalagayan. Sa ating mga kalagayan sa sanlibutan, maari kumpleto ka sa lahat ng bagay. Maring nasa iyo na lahat, pera, ginto, kumbaga nasa iyo na lahat. Ikaw na yung nagmamay-ari ng buong Alaminos. Di na tayo lalayo. Buong Alaminos na lang. Kahit ikaw pa nagmamay-ari ng buong Alaminos. Kung wala tayong kaligtasan ng ating mga kaluluwa, walang kabuluhan ng lahat. Bakit po? Sapagat mga kaibigan, may panganib sa kaluluwa, sa spiritual na kalagayan ng tao. Kaya nga may pangangaral na Ebanghelyo para ito yung magliligtas sa atin. Ito yung paraan ng Diyos para maka-escape ang tao sa mapanganib na nakalaan, na nag-aabang sa atin. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, habang may panahon tayo, huwag nating sayangin ang panahon. Huwag nating sayangin. Bagamat hindi namin kayo kilala personally. Baga hindi tayo magkakilala sa mari hindi kayo magkakilala kahit sa pangalan man lang. Pero sa mukha, mga kaibigan, magkakilala tayo. Magadaanin lang sa tingin. Mga kaibigan. Pero higit sa lahat, ang Diyos ay nakakilala sa atin. Yes, sister, praise the Lord. Praise the Lord, glory to God. Kapag makilala mo ang katotohanan din magpapalaya Yes po, sa'yo. amen. Praise the Lord. Sa God be the glory. Purihin po ang pangalan ng ating Panginoon. Kaya, Born again, sister? Yes po. Pares tayo. Okay, praise God. Praise Ano pong the pangalan? Lord. Sa Pentecostal Missionary po kami, brother. Saan o fellowship nyo dito? Sa may sadsaran po. Sa may sadsaran lang. Asad Sarat? Opo. Malapit kami doon sa bypass. Para Pero pag nadaanin nyo lang dyan, opo, invite po kayo namin doon anytime. maraming nga nagtutukso pag nagbabasa doon ng Biblia, nasisira ang ulo. Sila ang nasisira ng ulo. Oo, tama. Sige po, brother. Ingat kayo. God bless po. praise the Lord. Purihin po ang pangalan ng ating Panginoon. Kaya, mga kaibigan namin sa Panginoon, yung panahon natin ngayon, kailangan natin madaliin. Mga kaibigan, yung pagsampalataya natin sa salita ng Diyos, kailangan natin gawin sapagat ang panahon natin mapanganib. Mga kaibigan, mapanganib. Kaya anong layunin ng pangangaral, isa sa layunin ng pangangaral ng salita ng Diyos? Tayo ay makasampalataya at lalo tigit magtamo ng kaligtasan. Kumbaga, hindi na tayo magpatumpik-tumpik. Kumbaga, hindi na tayo magpaliban-liban. Dahil ang panahon natin nagmamadali umiiksi. Sabi ng Bible, sabi ng Panginoon, pinapaiksi ng Diyos ang araw at panahon at walang makaliligtas. Paano yan? Pinapaiksi ng Diyos ang araw at panahon at walang makaliligtas. Kaya ngayon pa lang, habang hindi pa tayo sa dulo, wala pa sa dulo ng katapusan ng sanlibutan.
Mga kaibigan, yung pangangaral ng Ebanghelyo ay dapat nating bigyan ng kahalagahan. Praise the Lord! Bigyan natin ng kahalagahan. Sapagkat ito ang magliligtas sa atin. Lagi nating tandaan sa history. At alam natin, alam ito ng mga bata eh. Dahil sa school, tinuturo yan sa school yan sa panahon ni Propeta Noe. O, sa panahon ni Propeta Noah. Glory to God. Kaya noong unang panahon, paano ba ang Diyos? Paano ba siya nagliligtas sa mga tao? Yung daong na itinuturo ng Panginoon na gawin ni Propeta Noe para doon ang tao papasok bago ang mundo apawan ng tubig. Pero mga kaibigan, marami pa rin ang napahamak. Bakit marami pa rin ang napahamak? Sapagkat marami hindi naniniwala. Mas mapalad pa yung mga hayop. Paris-paris silang mag-asawang pumasok sa daong. Pero yung tao, mga kaibigan, samantala ang tao, may isip ang tao kaysa hayop eh. Pagkamat parehas na may isip. Ang hayop din may isip, kaso nga lang di makapagsalita. Pero tayo may isip, makapagsalita, makapagdesisyon. Mga kaibigan namin sa Panginoon, sa ating panahon, ang paraan ng Diyos para ang tao maligtas sa tiyak na panganib na nakaabang sa sanlibutan at kapanganiban na nakaabang sa ating kaluluwa, sa spiritual na kalagayan. Itong pangangaral ng salita ng Diyos. Ang Ebanghelyo ang paraan ng Diyos sa pagliligtas. Hindi religion. Mga kaibigan, hindi religion na makapagligtas sa atin. Dahil walang sinabi ang Bible, pumasok ka sa reliyon at ikay maliligtas. Walang sinabi ang Bible, walang itinuturo si Christ na ganon. Ang itinuturo ni Christ, sampalatayanan. Ang Ebanghelyo, nadala ng mga apostol. Nadala ng mga apostol na aral. Sampalatayanan tanggapin. At ikaw ay magpahugas. Tayo ay magpahugas ng ating mga kasalanan. Kaya, atin lang maalamin sapagkat itong bautismo kasi kasama sa itinuturo ng Panginoon. Sapagkat marami tayong mga naririnig, sister. Iba na po kasi religion ko eh. Diba? Yan ang lagi mga naririnig natin eh. Sister, iba na po talaga religion ko. Mga kaibigan, ang Bible, ang turo ng Diyos, hindi naman daw ang turo ni Christ. Nung pagparito niya sa lupa, ba sinabi ba niya ng reliyon makapagligtas? Wala naman siyang sinabi eh. Walang reliyon makapagligtas. Mga kaibigan, sino yung tagapagligtas? Si Christ na tagalangit. Wala ba siya sa lupa ngayon? Wala na sa panahon ng kanyang pagkakatawang tao. Pero, ang kanyang kabilin-bilinan sa kanyang mga apostol, ipapangaral ang Ebanghelyo hanggang sa dulo ng sanlibutan. Ang sumampalataya, mabautismuhan, maliligtas. Yun ang kanyang katuruan. Wala siyang sinabi na ipangaral ang relihiyon at yun na makapagligtas. Wala eh. Ang sabi ng Panginoon, ipapangaral ang Ebanghelyo. Ang sasampalataya sa pangangaral ng Ebanghelyo na dala na makaapostol na aral, may katiyakan sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, yung bautismo hindi po yan pagsanib, hindi pagsapi sa religion. Ang bautismo, paghugas sa kasalanan. Ang bautismo ay pagtupad sa kautusan. Mga kaibigan, sapagkat yan ang paraan ng Diyos para ang tao maging malinis sa kasalanan. Sino nitong gustong pumasok sa langit? Eh di ba lahat tayo? Lahat tayo gustong pumasok sa langit. Wala namang magsasabi hindi eh. Dahil kahit bata, tatanungin mo yung bata, saan mo gustong pumasok? Sa langit o sa impyerno? Anong sagot ng bata? Gusto ko sa langit. Mga kaibigan, bakit napipicture out niya kasi yung kapahamakan sa impyerno? Yung apoy na hindi namamatay ngayon. Para kanino ba ito impyerno? Para kanino ba ito apoy na hindi namamatay? Mga kaibigan, ito ay para kay Satanas. Ngunit mga kaibigan, ayaw ni Satanas, magsulo lang siya doon sa impyerno. Kaya nangdadaya siya ng tao.
Kaya nga mga kaibigan, mangdadaya siya, paano dinadaya ang tao? Sa pamagitan ng kasalanan. Ang paraan ng Diyos para ang tao makalaya sa daya ng kasalanan. Mga kaibigan, itong pangangaral, yun ang paraan ng Diyos para ang tao makalaya sa kasalanan. Magpahugas sa ating mga kasalanan sa pamagitan ng tubig at salita. Itong tubig at salita, ito yung tipa ng bautismo. Glory to God. Kaya, bakit ito binabanggit natin? Para maunawaan ng tao at ang Diyos din ang nangungusap sa ating mga puso. Dahil mga kaibigan, yung aming mga nilalabas sa aming mga bibig na salita ng Diyos, kumbaga hindi naman talaga namin pinag-aralan yan eh. Usa na lang na pumapasok sa aming kaisipan. Na yun mismo dikta ng Espiritu. Bakit? Ang Diyos kasi nangungusap sa ating mga puso. Praise the Lord. To God be the glory. Kayo mga kaibigan namin sa Panginoon, simple lang yung nais ng Panginoon sa atin. Sapagat mga kaibigan, ang sanlibutan ay mapanganib at ang sanlibutan nakatalaga ito sa apoy, nakatalaga ito sa pagwasa. Pero ang paraan ng Diyos, may paraan ng Panginoon para ang tao hindi maisama sa paghatol, hindi maisama sa paghukom ng Diyos sa sanlibutan, kagaya sa panahon ni Propeta Noe. Kaya sa panahon ni Propeta Noe, ang panahon noon, ang paraan ng Diyos para ang tao maligtas, yung arka, yung daong sa ating panahon. Ang paraan ng Diyos para ang tao maligtas, hindi relihiyon, kundi ebanghelyo ng kaligtasan. Ebanghelyo na mula sa ating Panginoong Kristo, na kaya ipinagtagubilin sa kanyang mga apostol. To God be all the glory. Kayo mga kaibigan namin sa Panginoon ni Diyos patuloy na magpapala sa bawat isa sa atin. Sapag ito ang layunin ng ating Panginoon na tayo makasampalataya sa kanyang mga salita. Praise the Lord. Ama naming Diyos, pagpalain mo ay yung mga tupa sa dakong ito na mga salita mo ay lagi mong sangkapan ng kapangyarihan na kumilos sa aming mga puso at damdamin upang iyong mga salita higit namin maunawaan, lalo tigit Ama namin Diyos sa spiritual na kalagayan. Sapagat mayroong nakaabang sa aming panganib, ngunit Panginoon, hindi mo kami pababayaan. Gaya ng pangako na mapalad ang mga nakikinig, mapalad ang mga sumampalataya. Sapagat ang panahon ay nalalapit na. Kaya pagpalain mo kanilang mga pakikinig, pagpalain mo rin o Diyos ang kanilang pagsampalataya na ito ay magbubunga ng kaligtasan ng aming mga kaluluwa. At ganoon din naman namin Diyos, pagpalain mo rin ang kanilang mga love offerings, pagpalain mo kanilang mga pagtataguyod sa iyong gawain. Dahil ikaw may sabi, mapalad ang mga tumutupad, mapalad ang mga nagbibigay kaysa tumatanggap. Kaysa kanilang mapagtulong sa iyong misyon, yung alalahanin gayon ng pangako, na hindi ka Diyos na liko, nalilimutin mo ang aming mga pagbibigay na bukal sa aming mga puso. Salamat po Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen. To God be the glory. Kami po muli ang kabahagi ng Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fourth Watch. Ito po ay global mission at meron po tayong programa sa radio, sa telebisyon, sa Channel 13, sa PTV4, sa GM21, Oras ng Katotohanan, baging sa Live TV on Beam, at ganoon din sa DZ80 Prayer Power. Tuwing araw-araw po yan, Oras ng Katotohanan. Tuwing alas 11 ng umaga, o umaga nitong oras. At ganoon din sa live radio, meron din po tayong pangangaral, Oras ng Katotohanan. Praise the Lord. At meron din tayong pangangaral tuwing linggo ng hapon, alas 2, 1:30 to 2 p.m. Oras ng Katotohanan Classic. Praise the Lord. Kaya sa Fourth Watch Media, Prayer Power. Kaya yan po yung ating mga programa, mga kaibigan namin sa Panginoon kung saan nandoon yung pangangaral. Pero marami pa tayong mga programa sa iba't ibang mga channel. Hindi ko lang kabisado dahil wala naman kasi kaming cable eh. Sa bawat cable, may mga programa tayo. Basta yung Oras ng Katotohanan, yan ay sa atin. Kasama po kayo doon. Bakit sinabi ko sa atin? Kasama kayo doon na nagtatagod sa gawain ng Panginoon. So God be the glory. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Magandang tanghali po sa ating lahat. Hindi ko lang sure kung tanghali na ba.
Kasi init eh. Praise the Lord. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, ang Diyos patuloy na magpapala sa bawat isa sa atin. Praise the Lord. Sa